Patuloy pa rin yung mga umiikot na balita na itong Converge Fiber Excess daw ay iti-trade si Alex Stockton. At ang isa na doon sa mga teams na magiging interesado raw dito ay ang San Miguel. Posible daw na baka ang maging offer ng Beerman para kay Stockton ay itong si Wami Tiongson at si Chris Miller. Yan ang ibibigay nila, dalawa kapalit ni Alec at malay natin, maaprubahan yan kaagad. Sa ngayon kasi ang unang option daw ng Fiber Excess ay trade si Alex Stockton dito kay Joshua Monson. Pero meron daw mga reports na lumalabas na ang gusto raw ng PBA Trade Committee dagdagan pa na converge na isang player o draft pick itong si Stockton. Ngayon naman parang ayaw daw yung gawin ng converge so iniisip na lang nila sa San Miguel mag-trade. Ang San Miguel naman ang ino-offer si Wami Tiongson at itong si Chris Miller. Ngayon nasa converge na yan kung tatanggapin nila. Sa tingin ko okay na itong ino-offer ng San Miguel. Si Wami Tiongson napatunayan na yan dati pa na magaling itong scorer. At yan ang dahilan kung bakit siya ay pinag-interesan in the first place ng SMB. Ngayon naman sa San Miguel kung makukuha nila si Stockton, magandang addition yan dahil ito'y nakita na natin na ito'y nakilala bilang defensive player. Pero sa ngayon ay nagiging isa na rin dito sa mga top offensive players ng liga. Kaya nga pwede na talaga to dito sa San Miguel. Siyempre kapag nasa San Miguel na si Stockton mag-iiba papel niyan. Hindi na siya magkakaroon ng maraming scoring opportunities at magfo-focus na lang siya sa playmaking dahil ang daming scorers dyan sa SMB. Kaya nga ito na talaga yung masasabi natin na matinding pagbabago kung sakasakali na matuloy nga ang nasabing usapan. Ngayon, nandito na lamang yan kay Alex Stockton sa Converge at sa San Miguel kung magkakaroon sila ng kasunduan. At kung sakali nga na pumayag sila dito sa ganyang klaseng arrangement, aba maganda na yan para sa SMB. Pati na rin sa Converge dahil masasabi na ito ay win-win trade. Ang isa pang koponan ngayon na posible na magkaroon ng major announcement ay ang Rain or Shine Elasto Painters at pinag-iinteresan daw nila itong si Christian David ng Blackwater Bossing. Maliwanag pa sa sikat ng araw na yung koponan ni Coach Yeng Giao ay nakangailangan ng iba pang mga players para maisama dito sa kanilang lineup. Dahil nga ang gustong gawin itong si Coach Yeng Giao ay kumuha ng isang big man dahil kahit na na-activate na nila si Luis Villegas, hindi pa rin ito nakasapat para talunin nila Meralco kahit meron silang twice to beat advantage. Kaya nga mukhang ang mangyayari ngayon, itong si Coach Yeng Giao kinakailangan na talaga na dagdagan yung kanilang lineup at masiguro na sila talaga ay isa dun sa mga elite team sa PBA at magagawa na lamang nila ito kung magkakaroon sila ng isang center katulad ni Christian David. Si Christian David ay 6'8", so ibig sabihin pwede talaga to na maging center para sa kanila. At yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ay magiging isa na dito sa mga top options nitong Rain or Shine Elasto Painters pagdating nitong in-between conferences. Siyempre, pagkatapos ng Philippine Cup, magkaka-break yan at dyan na oportunidad ng Rain or Shine na subukan kunin itong si Christian David. Kung magawa yan, itong si Christian David, maganda yan para dito sa kanilang roster. Kaya nga talagang nababagay ito sa kanila. Kung sakasakali nga na yan ay matuloy, masasabi natin na magiging isa yan dito sa mga essentials ng pagbabago sa roster ng ROS. Kung makuha nila ang isang legit center na pwede rin maging stretch forward, magiging malaking bagay yan para dito sa kagustuhan ni Coach Yeng Giao na sa wakas malampasan na itong semifinals at makapasok sa finals sa PBA. Dahil yan talaga yung inaabangan ngayon nitong maraming fans ng PBA lalo na yung gustong makita ang Rain or Shine sa finals.